Isang magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig at sa iyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Pedring. 59 anyos at kasalukuyang nakatira po dito sa Pampanga kasama ang asawa, anak at mga apo kong hindi ko na po papangalanan pa para sa kanilang kaligtasan. Kuya Bari, ang ikukwento ko po pala sa inyo ay ang sarili kong karanasang hindi ko po makakalimutan. Nangyari po ito noong nakatira pa kami sa Capiz. Kasama ang mga magulang ko at sa tingin ko'y nasa 19 anyos pa lang po ako noon. Makulimlim na umagang nang magising ako Kuya Bari. Tila po ba nagbabadya ang isang malakas na pag-ulan. Bumaba na ako sa papag at nagpunta ng kusina. Naabutan ko roon ang nanay ko na nagluluto. Mula naman sa bintana ay nakita ko ang aking ama na nagsisibak ng mga kahoy. Nakangiti ko lang silang pinagmamasdan. Ngayon ko lang napagtantong ilang dekada na silang mag-asawa. Magkasama sa buhay ngunit nandito pa rin sila at matatag. Pagkatapos ko silang tignan ay gumawa na lamang ako ng kape. Inubos ko yun at nagpaalam ng papunta na sa bukid upang umani ng mga tinanim naming mga gulay. Pagkatapos po nun, ibababa ko pa iyon sa bayan para ibenta naman sa palengke. Kuya Bari, medyo malayo po ang bahay namin sa bukid dahil kami ay naninirahan sa bundok. 1 oras po ang lalakarin pa para makarating doon. Mabuti na nga lang po at walang araw, hindi masyadong mahirap maglakad, hindi masakit sa balat. Pagkarating ko ay agad kong kinuha ang lalagyan ng gulay doon sa may maliit na pahinganan. Dala-dala ko iyon habang sinusuyod ko ang buong paligid. Inabot na nga po ako ng tanghali bago nakuha lahat ng mga hinog na gulay. Inilagay ko sila sa plastik. Nagpahinga lang po ako sandali tapos ay gumayak na rin ako para makababa naman sa bayan. Kahit kumakalam na ang sikmura ko ay hindi ako tumigil sa aking paglalakad. Bagkus ay mas binilisan ko pa po. Noong makarating na po sa bayan, dumiretso kagad ako sa tindahan ng mga gulay. Unang bumungad po sa akin si Aling Senyang na madalas na bumili po ng mga paninda ko. Magandang tanghali po Aling Senyang. Baka ako gusto niyong ulit kuhain ng mga gulay ko po. Sariwang-sariwa po ito oh. Wika ko sa kanya. Tumingin si Aling Senyang sa dala ko kaya ibinaba ko ito sa kanyang harapan. Sunod-sunod naman ang naging pagsang-ayon sa akin ng ginang. Sinabihan niya rin akong maghintay lamang sandali. Luminga-linga ako sa paligid pagkatapos. Pakiramdam ko kasi parang may nakamasid sa akin. Ngunit nang wala namang makitang kakaiba ay nagkibit balikat na lamang po ako. Baka dahil dala lang ito ng gutom ko kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Ilang sandali pa bumalik na si Aling Senyang. Dala-dala ang bayad sa binili niyang mga gulay sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis na. Pero bago tuluyang umuwi ay bumili muna po ako ng mga kailangan namin sa bahay. Mga 1 oras pa siguro akong nasa loob ng palengke bago lumabas Kuya Bari. Pagod na pagod ako at matindi na po ang pagkalamnaman ng sikmura ko. Ngunit hindi ko na po magawang gasusin pa ang natitirang pera sa akin dahil nga para iyon sa aking mga magulang. Pero hindi ko natiis ang pagkatuyo ng lalamunan. May nakita akong nagbebenta ng buko kaya naman lumapit ako roon at bumili ng tig-10 piso. Abala ako sa paghihintay, ibigay sa akin ang inumin ko ng mapansin ang isang matandang nasa likuran ko. Tipid ko naman siyang nginitian.
Kilala ko po yun, Kuya Bari. Kilala ko ang matandang iyon. Tawagin na lang po natin siyang Ida. Nakatira rin po si Aling Ida sa bundok kung saan kami nakatira. Ngunit mas mataas at mas malayo nga lang ang bahay niya sa amin. At sa pagkakaalam ko rin po ay nag-iisa na ito sa kanyang buhay. Binati ko siya ng magandang araw na agad naman itong kinaigtad. Kuya naman kasi, walang masyadong kumikibo kay Aling Ida. Sabi-sabi kasi rito sa bayan, isa raw po siyang aswang na hindi ko naman pinaniniwalaan. Siguro nga, pero siguro ay di lang talaga pala kaibigan ang matanda. Lalo na't sanay itong mamuhay mag-isa sa bundok. Iniiba lamang ng mga tao ang kahulugan ng paglayo nito. Magandang araw din sa iyo, iho. Anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong sa akin. Aling Ida, nagbebenta po ako ng inani kong gulay. Kayo po? Balik tanong ko dahil wala akong nakita na dala-dala niya. May binisita lamang ako. Pero napag-alaman kong patay na pala ito. Wala man lang bahid na lungkot na sabi nito. Napatango ako sa sinabi niya. Kahit may kaunti akong nararamdaman para malaman kung sino yun, ay tumahimik na lamang ako. Kinuha ko na ang binili kong buko juice at uminom ng hindi man lang nag-aalok. Nang muli kong lingunin si Aling Ida, ay seryoso siyang nakatingin sa akin. Bigla po akong kinabahan kahit wala naman pong kasalanan ang matanda sa akin. Sa paraan po kasi ng kanyang pagtingin ay para ba niya akong kakatayin? Ibinok ako ang bibig ko't akmang magsasalita na lamang, ngunit naunahan ako ng malakas ng pagkalam ng aking sikmura. Biglang umaliwalas ang muka ni Aling Ida. Samantalang ako naman ay natuod sa kahihiyaan. Kung kailan pa may kaharap, saka naman gumawa ng ingay ang tiyang ito. Nagulat ako sa sunod na ginawa ni Aling Ida. Dahil naglabas po ito ng isang magkayakap na suman mula sa bitbit nitong bayong. Iniabot iyon sa akin. Iho, eto, kuhain mo at kainin mo. Mukhang kanina ka pa hindi kumakain. Nakangiting alok nito sa akin. Dahil na rin po siguro, Kuya Bari, sa sobrang gutom ay hindi na ako nakatanggi pa sa ibinigay niyang mga suman. Masigla akong nagpasalamat sa matanda. Pagkatapos ay nagpaalam ng mauna na. Tumango lamang ito at tipid na ngumiti sa akin. Ngunit yung ngiti niyang iyon, Kuya Bari, hindi nakakagaan ng loob kung hindi nakakatakot pa. Noong makalayo na ako at pauwi na sa bahay namin ay agad kong binalatan ang mga suman. Amoy pa lang ay talagang naglaway kaagad ako. Mabilis ko itong nilantakan. Hindi naman po ako nabigo sa lasa dahil napakasarap po talaga nito. Tuwang-tuwa ako habang ninanamnam ang kinakain. Parang nawala po lahat ng gutom ko dahil doon. Sabihin nating napasigla ako ng pagkain ito. Nabigyan pa ako ng kaunting lakas para magpatuloy sa aking paglalakad. Pagdating ko po sa bahay namin ay binaba ko na lamang ang mga pinamili kong mga gamit at saka inabot kay nanay ang perang natira po sa akin. Tapos noon naglinis ako ng aking katawan bago dumiretso sa aking kwarto. Ngayon ko po naramdaman ang sobrang pagod sa maghapong trabaho. Kasabay ang pagpatak naman ng ulan, ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Noong magising ako, kinabukasan ay halos hindi na ako makagalaw sa hindi ko malamang dahilan. Pakiramdam ko po ay may nakadagan sa katawang ko na mabigat na bagay. Isa pa, isama pang kada susubukan kong gumalaw ay napapaigik ako sa sakit. Ay,
mukhang tinamaan yata ako ng sama ng katawan dahil sa pagtatrabaho ko kahapon sa bukid. Napakainit po kasi ng pakiramdam ko. Sa palagay ko ay mataas ang aking lagnat. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Sinusubukan kong magbukas ng bibig at humingi ng tulong sa aking mga magulang, ngunit walang boses na lumalabas sa akin. At bago pa po ako lamunin ng dilim, may nakita akong isang figurang nakatayo sa labas ng bintana ko. Nakakatakot na humahalakhak ito habang ito'y nakatingin sa akin. Nang muli akong magmulat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang sunod-sunod na paghikbi ng aking ina. Kahit nahihirapan ay ibinaling ko sa kaliwa ang aking mukha. Nakatayo doon si nanay sa gilid ng kama ko. Pinaghalong galit at pangamba ang makikita sa mga mata nitong nakatingin sa akin. Mura naman po ng mura ang aking tatay sa gilid. Naguguluhan ako sa nangyayari. Bakit nila ako iniiyakan? Hindi pa naman ako namamatay. Inilibot ko ang tingin ko sa buong silid. Isinama ko pa ang pagsinghot ng hangin dahil may naaamoy akong hindi kaaya-aya. Parang nabubulok. Sinong hayop ang gumawa sa iyo nito, anak? Galit na tanong at panay-mura pa rin ng aking tatay nang umupo siya sa aking tabi. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Lalo naman po noong kinuha ni nanay ang kamay ko. Sinubukan kong gumalaw ngunit tulad po nung una ay talagang hindi ko rin talaga magawa. Anak, sabihin mo nga sa amin, may nakaaway ka ba o kaya'y may nakasama ang loob? Nag-aalalang tanong nito. Mas magaan kaysa kay tatay. Kahit hirap na hirap ako, sinubukan kong umiling na naintindihan naman nila. At mula sa pagkakahawak ni nanay ay natigilan ako. Paano po? Kitang-kita ko ang hitsura ng aking braso. Punong-puno po ng naglalakihang mga nana at mga butlig ang aking braso. Masakit po iyon at kumikirot sa tuwing ginagalaw ko. Kung mayroon ako noon sa braso, ibig sabihin ay sa buong katawan ko rin mayroon dahil sa sakit na nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, Pedring. Hahanap ako ng gamot. Gagaling ka rin, anak. Pangako ng tatay sa akin. Napaiyak ako at sunod-sunod na tumango na lamang. Noong araw din pong iyon, Kuya Bari, ay umalis si tatay para maghanap ng mga halamang gamot sa gubat. Si nanay naman ay hindi ako iniwan. Nakaalalay siya sa akin at inaalagaan ako. Saka nga po pala, Kuya Bari, nakalimutan kong idagdag na ang tatay ko ay isa po palang albularyo. Libreng tumutulong po ang tatay ko sa mga nangangailangan. Katulad na lang po kapag kami napilayan o nabalis. Kahit malalim na ang gabi ay pinupuntahan pa rin siya sa bahay namin para magpatingin lamang kay tatay. Kaya malakas po talaga ang kumpiyansa kong magagamot din niya ako. Habang nasa labas si tatay, tinutulungan ako ni nanay na hubarin ang pang-itaas kong damit. Mas lalo itong naiyak nang makita nito ang katawan ko. Puno rin po kasi iyon ng mga bilog-bilog na sugat. Yung iba ay pumutok na rin kaya medyo hindi na kaaya-aya ang amoy ng aking kwarto. Magtatakip silim na nang makabalik po sa bahay si tatay. Katulong niya si nanay na mag-alaga sa akin at mag-ayos ng mga ipapahid at ilalagay nila sa katawan ko. Napaigik ako nang ipahid nila sa katawan ko ang mga ginawa nilang gamot. Noong malagyan nila ang mga sugat ko sa katawan ay inalalayan ako ni tatay para makaupo. Si nanay naman ay may hawak-hawak na isang mangkok ng pinakuluang dahon.
Hindi ko alam kung anong tawag sa mga halamang pinanggalingan nun. Basta, ang alam ko lang Kuya Bari, malapad ang dahong iyon. Mariin kong pinagdikit ang kilay ko nang malasahan ang napakapait na gamot. Hinaplos naman ako sa likuran ni tatay. Anak, pagtiyagaan mo at siguradong gagaling ka dyan. Punong-puno ng kumpiyansa niyang ani sa akin. Napangiti na lamang ako sa kanya kahit napakapait talaga ng ininom ko. Pagkatapos kong mainom ang gamot ay medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko. Hindi katulad kanina na sobrang bigat. Ngayon, magaan na ang pakiramdam kong nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Ngunit nang magising ako ay puno ng enerhiya ang katawan ko. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakahiga at saka itinaas ang mga braso ko. Lumawak ang ngiti sa aking labi nang makitang wala ng kahit anong sakit doon. Mapasariwa, tuyo. Nagamot nga ako ni tatay. Masaya akong lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naroon sina nanay at tatay na kumakain kaya nilapitan ko sila. Hindi naman maialis ang ngiti sa labi ng aking mga magulang nang makita nilang nasa maayos na akong kalagayan. Makailang beses pa nga akong nagpasalamat dahil sa ginawa nilang pagligtas sa buhay ko. Inanyayahan na rin nila akong mag-almusal upang mabawi ko ang lakas ko. Ikinuwento ni inay na 2 araw na daw po akong walang malay Kuya Bari at sa durasyon na iyon ay naghihilom ang mga sugat ko sa aking katawan. Habang abala sa pagkain, biglang nagtanong si tatay kung may nakaaway ba daw akong tao o kung ano. Kagaya ng sinagot ko sa kanila noon, sinabi ko, "Tay, Nay, wala po akong kaaway." Biniro ko nga sila. Makausap nga ng ibang tao ay hindi ko magawa dahil napakalayo namin sa bayan. Makaaway pa kaya? Pero hindi nila tinanggap ang birong iyon. Kuya Bari, dahil nakita ko pa silang nakatingin na para bang may hindi sinasabi sa akin. Bigla akong sumeryoso nang magtanong si nanay kung mayroon daw akong nakain na galing sa hindi ko kakilalang tao. Biglang pumasok sa isipan ko si Aling Ida at ang binigay niyang mga suman. Pero hindi naman siya ibang tao ah. Nay, ang una't huling kain ko nung araw na yun, natatandaan ko po ay galing po kay Aling Ida. Nay, hindi naman po siya iba sa atin eh. Kaya tinanggap ko po yun. Tsaka gutom na gutom po ako ng mga oras na iyon. Mahina akong sabi sa aking nanay. Biglang natigilan ang mga magulang ko. Nagkatinginan silang dalawa. Kitang-kita ko ang galit na namuo bigla sa kanilang mga mukha. Nabigla at kamuntikan pa akong mapatalon nang magsalita ang nanay kasabay ng paghampas nito sa lamesa. Walang ya talaga yung matandang yun at bahala ka pa talagang dalihin. Malakas nitong sigaw. Anak, saan daw ba siya galing nun? Happy drink, may ginawa ka ba sa kanyang masama? Mahinahon naman, ngunit madinding tanong ni tatay sa akin. Kuya Bari, umiling ako kahit na naguguluhan sa ikinikilos ng mga magulang ko. Wala ho itay, pero ang sabi niya, binisita niya lang yung kaibigan niya, yun natatandaan ko pero patay na pala. Tapos yun, bigla na lang pong kumalam yung sikmura ko, kaya binigyan niya ako ng suman. Bakit po ba? Ano po ba yung nangyayari? Bakit niyo ako tinatanong? Ngunit imbis na sagutin ni tatay, ay mabilis itong napatayo nang lumabas ng bahay ang nanay ko. Sinundan niya kaya naiwan akong mag-isa sa kusina. Kinabahan po ako Kuya Bari dahil unang beses ko po itong nakitang galit na galit si nanay. Nakikita ko po kasi sa mga mata nito ang pagkamuhi sa matanda.
Hindi ako nagtungo sa bukid ng araw na iyon. Humilata muna ako sa papag para makapagpahinga at mabawi ang aking lakas. Inaantay ko rin kasi ang mga magulang ko dahil simula po nang umalis sila kanina ay hindi pa po sila bumabalik na pinag-aalala ko. Ngunit dinapuan na ako ng antok ay wala pa rin silang dalawa. Kaya po pumasok na ako sa kwarto at nagpahinga. Hindi rin naging matagal ang pagtulog ko dahil nakarinig ako ng pagkaluskos mula sa labas ng bahay. Salubong ang kilay kong bumangon para sumilip sa bintana at nagtatanong kung ano yun. Ganun na lamang ang aking gulat, Kuya Bari, nang makita ko ang isang bulto ng taong nakatayo sa harapan ng bahay namin. Dahil hindi ko masyadong maaninag kaya inabot ko ang gasera at inilabas. Ganoon na lamang po ang gulat ko nang makitang hindi tao ang nasa labas. Mapayat po at maitim ang kulay ng halimaw na iyon. Mahaba't matatalim ang kanyang mga kuko. At nang lumingon siya sa akin ay kitang-kita ko ang mukha nitong mahahawig sa isang bungo sa sobrang kapayatan. Wah, aswang yun ah! May aswang na gumagala rito. Mabilis akong nagtago at nahiga muli sa papag. Napakabilis ng tambol ng dibdib ko. Pinalipas ko ang ilang segundo bago muling sumilip sa bintana. Napakunot noo ako nang makita si tatay sa harapan ng aswang na iyon, Kuya Bari. Parang nag-uusap sila. Ano yun? Kailan pa nagkaroon ng kaibigang aswang ang tatay ko? Dahil sa sobrang takot ay mabilis akong lumabas ng kwarto para balaan ang nanay ko. Ngunit pagdating ko sa kwarto nila ay wala akong naabutang tao. Sa takot na baka nasa labas na at nasaktan na ito ay mabilis akong lumabas ng aming bahay. Kamuntikan pa nga akong masubsob nang biglang bumungad sa akin ang mga magulang ko na nakatayo sa may pintuan. Nagpapalit-palit ang tingin. Bumaling ako sa kanilang dalawa. Tinaasa naman ako ng kilay ni nanay. Tinatanong niya ako kung saan ako pupunta at lalabas pa raw ako ng gabi na. Hindi ko magawang sumagot, Kuya Bari. Animoy naluluko yata ang dila ko. Hindi ako nakasagot sa kanila. Ang dami kong gustong sabihin, lalong-lalo na kay tatay dahil sa pagkausap niya sa aswang na iyon. Pero nang sumili po ako sa labas ng bahay, wala roong tao. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Kung ano-ano na ang nakikita ko. Tinapik naman ni nanay ang balikat ko at sinabihan akong magpahinga na. Ginawa ko naman iyon kahit na puno ng agam-agam ang puso ko. Ilang araw na ang lumipas simula nang magkasakit ako at makita si tatay kausap ang aswang. Bumalik na po sa dati ang takbo ng buhay ko. Trabaho at bahay lamang po ang pinupuntahan ko ngayon. Medyo naging maingat rin ako sa pagtanggap sa pagkain dahil ibinilin iyon ni tatay sa akin. Abala ako sa paghukay para magtanim ng panibagong binhi nang biglang may magsalita sa likuran ko. Nang lumingon po ako, nakita ko po si Aling Ida. Nakangiting kumakaway sa akin ang matanda. Ginantihan ko naman siya ng kaway saka huminto sa aking pagtatanim. Lumakad ako papunta sa kanya at nakangiting nagtanong ng kanyang kailangan. Itinuro naman ito ang mga pinamili niyang gamit. Nakiusap siyang tulungan ko daw siyang magdala ng mga iyon pauwi daw sa kanila. Dahil naman sa awa ay tumango ako sa kanya at iniwan ang ginagawa ko upang matulungan nga siya. Nagpasalamat naman siya sa akin at nauna nang maglakad. Napalunok ako ng laway nang maramdamang parang may pumipigil sa aking magpatuloy. Parang may nagpapabigat sa aking mga paa para hindi ako makahakbang
Ngunit bakit? Ipinaling ko ang ulo ko bago bumuga ng hangin. Kung ano-ano naman siguro ang naiisip ko, kaya ako ganito. Wala namang kasing magagawa sa akin si Aling Ida. Tanda na ito at mahina pa. Kaya kayang-kaya ko naman ang aking sarili. Tinignan ko ang itsura ng matanda. Mahaba po ang buhok nito. Kulay puti. Medyo nakayuko na rin ito. Halos mag-iisang oras ang lumipas bago kami nakarating sa bahay nito. Pagkapasok ko sa bahay niya ay napatakip talaga ako ng aking ilong nang makasinghot ako ng malansat na bubulok na bagay na nanggagaling sa kung saan. Napaatras din akong bigla nang makita ang hitsura ng bahay niya. Nakasarado ang mga bintana sa sala kaya ito'y napakadilim. Ang tanging nagbibigay lamang ng liwanag ay ang nakabukas na pintuan at ang iilang nakasinding kandila. Inilibot ko ang tingin ko sa lugar. Puno ng kung ano-anong maliliit na botelya at mga dahon-dahon ang sala ni Aling Ida. Bigla kong naisip si tatay. Ganito rin ang itsura ng bahay namin bago sila nagpasyang gumawa ng maliit na kubo kung saan siya nanggagamot. Napaatras ako nang biglang tumayo sa bungad ko si Aling Ida. Pilit ko naman siyang hinitian. Nilamon ng kilabot ang dibdib ko. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Dahan-dahan kong ibinaba sa may gilid ang mga plastik bago ako umatras. Nagpaalam akong aalis na dahil maghahabol pa ako ng trabaho nang bigla na lang itong ngumiti sa akin ng nakakatakot. At bago pa man ako makapag-isip ng bagong gagawin, biglang may hinagi sa mukha ko ang matanda, dahilan para mawalan ako ng malay. Nataranta ako nang magmulat ako ng aking mga mata, Kuya Bari. Sa pagkakaalalang may ginawa sa akin si Aling Ida upang makatulog ako. Nang sumilip ako sa labas ng bahay, nakita kong madilim na. Ibig sabihin, ilang oras na akong naririto. Baka hinahanap na ako nila nanay tatay. Napasigaw ako nang sumulpot sa harapan ko si Aling Ida. May nakakatakot siyang ngiti. May hawak-hawak itong malaking kutsilyo. Kumilos ako at akmang aalis na nang mapagtantong hindi ako makagalaw. Nakita ko na lamang na nakatali pala ako. Alam mo bang may kasalanan sa akin ang mga magulang mo? Nakakatakot itong sabi, sabay baon ng dulo ng kutsilyo sa aking braso. Dahil doon ay napahiyaw talaga ako sa sakit. Aling Ida, tama na po. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pagmamakaawa kong sabi sa kanya. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Mas idiniin pa niya ang kutsilyo. Bakit ako naman titigil? Gayong nag-uumpisa pa lamang ako. Mas maras nitong sabi at inangat ang kutsilyo. Sinubukan kong paluwagin ang taling naagapo sa akin, ngunit hindi ko talaga magawa. Muli sana akong sasaksakin ng matanda nang bigla kong marinig ang boses ni tatay na sumisigaw sa labas ng bahay ni Aling Ida. Ida, ilabas mong anak ko. Alam kong tinatago mo siya dyan. Ilabas mo si Pedring. Sigaw ng sigaw ang tatay ko, ngunit hindi nagsasalita itong si Aling Ida. Bagkus, hinila niya ako papunta sa may pintuan at pasubsob na itinulak papunta sa mga magulang ko. Nakita ko ang tatay kong galit na nakatingin sa matanda. Pakawalan mo ang anak ko, Ida. Napakawalang yamo talaga. Malakas nitong sigaw sa babae. Nakakatakot namang tumawa si Aling Ida sa sinabi ni tatay. Pagkatapos nun ay mahigpit niyang hinawakan ang buhok ko.
Nasaan ang aswang mong asawa? Ha? Katulad ng pagpatay niyo sa anak ko, papatayin ko rin ang anak mo. Malakas na nakakatakot na sigaw nito. Naguluhan ako. Naguluhan akong tumingin sa kanila. Anong sinasabi niyang aswang? Aswang? Aswang ang nanay ko? Bago pa man ako makapagsalita, ay may tumalon sa harapan namin. Napamaang ako nang makita ang isang aswang na kumalmot sa likuran ni Aling Ida. Aswang na nakita kong kausap ni tatay noon. Sinubukan namang pagsasaksakin ni Aling Ida ang aswang sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito matamaan. Napatingin ako kay tatay. Wala itong ginagawa para tulungan man lang si Aling Ida. Hindi talaga ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Kuya Bari, naglalaban sa harapan ko ang aswang at si Aling Ida. At si tatay, wala siyang ginagawa para tulungan man lang ang pobreng matanda. At sa isang mabilis na galaw, bumuga ng dugo si Aling Ida kasabay ng paghugot ng matatalim na daliri ng aswang sa dibdib nito. May butas sa dibdib na bumagsak sa lapag ang walang buhay na matanda. Napasinghap ako nang unti-unting nagbago ang hitsura ng aswang. Nagbago ito ng kanyang anyo. Kung kanina'y nababalutan ng itim na balahibo ang katawan nito, ngayon naman ay naging isang makinis na balat. Naging maayos rin ang kanyang mukha at hindi na ito nakakatakot. Umawang ang labi ko nang makita ang tunay na hitsura ng aswang. Walang iba, ang aswang. Ang aswang na nasa aking harapan ay ang aking nanay. Wala itong suot-suot na damit, kaya naman mabilis siyang nilapitan ni tatay para bigyan ng isang makapal na kumot. Pagkatapos ay bumaling ito sa akin. Mabilis ang kilos niyang kinalag ang tali sa aking mga kamay. Tinanong niya ako kung kumusta na ako, kung may masakit daw ba sa akin, pero hindi ako makapagsalita. Lumapit din sa amin si nanay at hinaplos ako sa ulo. Niyakap niya ako. Iyon ang huli kong naaalala ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, at ang sumama si tatay sa yakap namin. Pagkatapos, nagising na lang ako sa sarili kong kwarto. Inakala ko pang ang panaginip ang lahat, ngunit nakita ko ang mga basa at ang sariwa kong sugat. Hindi ko na hinanap pa ang mga magulang ko dahil bago pa man ako makabangon ay pumasok na sila sa loob ng kwarto ko. Tahimik silang umupo sa gilid ng aking papag. Matipid namang ngumiti sa akin si nanay at nag-umpisa. Alam mo, Pedring, alam ko naguguluhan ka. Natatakot ka sa kung ano talaga ako. Kaya pasensya na anak, pasensya na kung ganun. Hindi naman talaga namin ginustong itago sa iyo ito ng tatay mo. Pero hindi kasi kami makahanap ng tamang tiyempo kung kailan namin sasabihin sa iyo ang buong katotohanan. Paumpisang wika ni nanay sa akin. Sinabi niyang isa raw siyang aswang, dating taga Negros at lumipat dito para sa amin ni tatay. Matagal na daw siyang hindi kumakain ng laman ng tao. Hindi na raw niya ginagawa pa iyon. Tanging hayop na lang daw ang kinakain niya. Si tatay ang nagsalita pagkatapos. Sinabi niyang kaya raw nagalit sa amin si Aling Ida ay dahil namatay ang anak daw nito sa isang aksidente. Nayanggaw daw ng isang aswang ang anak nitong binata. Pinagamot sa kanya, ngunit hindi niya nagawang iligtas ito. At ang ikinamatay nito ay sa kamay ng taong bayan
kung saan marami ang sumaksak at pumatay sa kanya. Nang malaman daw ng matanda na aswang ang kanyang asawa, ay nagalit ito at inisip na hindi talaga niya tinulungan ang anak niya. At dahil doon, naging kasalanan na ni tatay at nanay ang pagkamatay ng kaisa-isa nitong anak. Kaya simula raw noon, lumayo ito at nag-aral ng pangungulam para makaganti sa aking mga magulang. At magpahanggang ngayon, Kuya Bari, hindi pa rin ako makapaniwalang isa akong anak ng mag-asawang aswang at albularyo. Palaisipan pa rin po sa akin kung papaano sila nagtagal ng ilang dekada, gayong magkaiba sila. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako dahil kahit magkaiba ang kanilang mga paniniwala, ay nananatili sila sa tabi ng isa't isa, nagmamahalan. Kuya Bari, mahal na mahal ko po ang aking mga magulang at wala na akong hihilingin pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mapili niyo po ang aking sulat. Mag-iingat po tayong lahat. Lubos na gumagalang, Pedring. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking karanasan tungkol sa aswang. Nangyari po ito noong sumama akong magtanan sa aking nobyo na taga Zamboanga del Sur. Taong 1978 nang magkakilala po kami ng aking nobyo na si Eman sa isang lugar sa Davao City dahil kapwa kami nagtatrabaho dito bilang mga sales clerk. Halos 2 buwan lang kaming nagkakilala. Sinagot ko kaagad si Eman dahil mabait po siya at napakasipag. Nalaman ko sa kanya na kaya pala siya napilitang magtrabaho at dumayo sa Davao dahil may sakit daw ng kanser sa matres ang kanyang ina at kailangan maipagamot ito upang maagapan. Sa sinabi niyang ito ay lalo akong humanga sa aking nobyo dahil mapagmahal siya sa magulang. Masaya ang aming naging relasyon, Kuya Bari, at mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya niyang yayain niya ako na magtanan ay pumayag na rin ako. Mas ninanais ko pa na magtanan dahil simulat sa pool ay may lihim na akong galit sa aking nanay dahil kabababang luksa pa lamang namin sa pagkamatay ng aking ama ay nag-asawa kaagad siya. At ang ikinagagalit naming magkakapatid ay mas bata nang di hamak sa aming nanay ang kanyang iniuwi sa bahay. Halos kasing edad lang namin ang kanyang bagong asawa na ikinabigla naming lahat. Excited ako nang magkita kami ni Eman sa pier upang sumama na sa kanya sa Zamboanga. Marami po kaming naging plano habang kami ay nasa barko. Ang pakiramdam ko, Kuya Bari, ng mga oras na iyon ay napakaswerte ko at nakilala ko si Eman at makasama siya hanggang sa aming pagtanda. Ngunit ang inakala kong mala fairy tale naming pag-iibigan ay isa palang malaking bangungot at puno ng hiwaga. Nang sumapit kami sa lungsod ng Zamboanga del Sur, sumakay pa kami ng tricycle papunta sa isang pantalan dahil ang baryo kung saan nakatira sila Eman ay nasa isang isla at kinakailangan pa naming sumakay ng isang bangkang demotor patawid sa naturang isla. Bagamat napagod na ako sa aming biyahe dahil napakalayo ng baryo nila Eman, ay sulit naman, Kuya Bari, dahil napakaganda po talaga ng isla ng aming marating. May stula itong isang piraso sa sobrang ganda. Ngunit
pagkababa po namin sa isla ay hindi pa pala doon nakatira itong si Eman. Pumasok pa kami sa masukal na kagubatan dahil doon daw sila sa loob ng kakahuyan nakatira ng kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang si Eman, kaya wala raw siyang katuwang na makakatulong sa kanya upang maipagamot ang kanyang nanay. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagsisikap na makapagtrabaho kahit nasa malayong lugar. Napakasukal ng kagubatan na aming pinasok, Kuya Bari. Mga ilang oras din kaming naglakad upang marating ang kanilang bahay. Maliit lamang ang lumang kubo na ito na tinitirhan ng magulang ni Eman. Ngunit mas labis akong nagtaka dahil napapalibutan ito ng matutulis na kawayan. Nakita namin ang nanay ni Eman na nagwawali sa loob ng kanilang bakuran. Nagulat pa ito nang matanawan kami sa labas ng kanilang bakod. Eman, ikaw ba yan, anak? Ang waring nagulat pang tanong ng nanay ni Eman sa kanya. O nay, akala ko po ba may sakit ka? Mukhang malakas ka naman yata. Ang tanong ni Eman sa kanyang nanay na halatang may pagkainis nito. Naku anak, mahabang kwento. Parini at pumasok na muna kayo ng kasama mo sa bahay. Ang magiliw na paanyaya sa amin ng nanay ni Eman. Ginantihan ko naman ng ngiti ang nanay ni Eman dahil mukha naman itong mabait. Halos aligaga ito sa pag-aasikaso sa aming dalawa ni Eman. Maya-maya ay dumating ang tatay ni Eman na galing daw sa pangangahoy. Mabait din naman ang tatay ni Eman kagaya ng kanyang nanay. Subalit mababaka sa kanyang mukha ang pagkabigla nang makita niya kaming dalawa ni Eman. Matapos po akong ipakilala ni Eman sa kanyang mga magulang na sina Aling Marta at Mang Castor, ay naghain ang nanay nito ng aming makakain. Inilabas rin namin ang aming mga dalang pasalubong sa mga matatanda upang aming pagsaluhan. Habang kumakain kami ng sabay-sabay ay halatang hindi maikubli ng mga magulang ni Eman ang pagkabahala. Ni hindi makakain ang mga ito ng maayos at palipat-lipat ang mga tingin nito sa akin at kay Eman. Matapos kumain ay pinagpahinga na kami ng mga magulang nito sa isang kwarto na dating silid daw ito ni Eman. Noong masulo ko na si Eman ay hindi ko na napigilang magsalita tungkol sa aking nararamdaman. Eman, mukhang nabigla ata ang mga magulang mo sa pagtatana natin. Baka naman ayaw ka pa nilang mag-asawa. Ang nalulungkot kong wika kay Eman. Ay, hayaan mo sila. Hayaan mo't kakausapin ko sila mamaya. Magpahinga muna tayo at mukhang pagod na pagod ka sa biyahe. Pagpapakonsuelo ni Eman sa akin upang kumampante ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, Kuya Bari. Naalipungatan na lamang ako nang wala na si Eman sa tabi ko at pagsilip ko sa bintana ng aming silid ay papadilim na pala at may mga naririnig na akong tunog ng mga kuliglig sa paligid. Lalabas na sana ako sa aming silid nang maulinigan ko na nagtatalo si Eman at ang kanyang mga magulang. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan dahil nagtataas na ng boses itong si Eman habang kausap nito ang kanyang magulang. Bakit hindi ka agad ninyo sinabi sa akin ang lahat, Nay, Tay? Ang galit na wika ni Eman. Eman anak, ayaw ka naming bigyan ng alalahanin. Kaya utang na loob, bumalik na lamang kayong dalawa sa Davao ng asawa mo bago pa may mangyaring masama sa inyo. Ang naiiyak na pakiusap ng nanay ni Eman sa kanya. Kayo Nay, Tay, paano kayo? Sigurado ko,
Kayo ang gagantihan ng mga kalahi ko kung malaman nilang pinatakas ninyo ako. Ang nag-aalala namang tanong ni Eman sa mga magulang nito. Eman, huwag mo kaming alalahanin anak. Matatanda na kami. Matanda na kami ng nanay mo. Ang isipin mo ay ang kaligtasan ninyong dalawa ng asawa mo. Sige, bukas na bukas din ay umalis na din kayo dito. Ang sagot ng tatay ni Eman na tila takot na takot. Naguluhan na ako sa aking mga narinig ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Kaya lumabas na rin ako ng silid upang malaman ang kanilang seryosong pinag-uusapan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Labot ang mga alulong na ito na nagpatayo ng aking mga balahibo. Bilisan mo na, Eman! Isarado mo na ang mga bintana ninyo sa silid. Ang sigaw ng tatay ni Eman. Halos takbuhin ni Eman ang aming silid at kung ano-anong bagay ang inilagay niya sa bintana noon upang gawing pananggalang. Makailang beses niya rin itong tinalian at siniguradong nakasarado ito at hindi basta-basta matutungkab. Ang nanay at tatay naman ni Eman ay abala rin sa paglalagay ng mga asin at mga dinikdik na bawang sa bawat sulok ng bahay. Laking probinsya din ako, Kuya Bari, kaya naiintindihan ko na aswang ang kinatatakutan nila. Ngunit higit pa pala sa aking akala ang matutuklasan ko ng gabing iyon. Habang patuloy na umaalulong ang mga asong bundok ay tinawag kaming dalawa ng magulang ni Eman. At doon ko nalaman, Kuya Bari, ang lahat-lahat. Si Eman pala ay hindi tunay na anak ng mga kinikilala niyang mga magulang sa kasalukuyan. Si Eman ay anak ng isang aswang na matalik na kaibigan ng kanyang nanay, Martha. Ayon sa kanilang kwento, ay nayanggaw ang matalik na kaibigan ng nanay ni Eman na si Rosalia. Si Rosalia ang tunay na ina ni Eman. Wala na raw nagawa ang tunay na ina ni Eman kung hindi ang maging aswang na rin at nakapag-asawa na rin ito ng aswang at si Eman nga ang naging anak ng mga ito. Mabait pa rin naman daw si Rosalia kapag hindi ito sinusumpong ng kanyang pagkaaswang. Madalas pa rin itong nakikipagkita sa kanyang matalik na kaibigan na si Aling Martha. Naging malungkot daw si Rosalia dahil ayaw talaga nitong maging aswang, subalit hindi nito napaglabanan ang nangyari sa kanya. Kaya nang maisilang daw si Eman, palihim na itinakas si Eman ng kanyang tunay na ina at ibinigay ito kay Aling Martha. Hindi raw alam ng tunay na tatay ni Eman na itinakas siya ng kanyang tunay na ina. Ayaw ni Rosalia na maging aswang din si Eman, kaya ginawa nito ang lahat upang mailayo lang si Eman sa lahi ng kanyang tunay na tatay. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag. Kinaulanan ay nalaman din daw ito ng tatay ni Eman na itinakas pala ito ng kanyang ina. Hindi nga lang daw alam ng mga ito kung saan ipinamigay si Eman. Patuloy daw na hinahanap si Eman ng kanyang ama dahil markado raw ito bilang isang aswang at ito ang magiging tagapagmana ng kanilang lahi. Takot na takot ako nang malaman ko ito, Kuya Bari. May kung anong damdamin ang aking naramdaman
para sa aking asawa. Aaminin ko po, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng takot nang malaman kong may lahi palang aswang si Eman at pinaghahanap pala ito ng kanyang mga kalahi. Takot para sa aking kaligtasan at takot na pagdating ng araw ay magiging aswang rin pala si Eman. Subalit, hindi ko ito ipinahalata. Ni hindi ko ito sinabi kay Eman dahil baka masaktan ko ang kanyang damdamin. Pagkatapos naming makakain ng hapunan, ay niyaya na ako ni Eman sa aming silid. At gaya ng aking inaasahan ay tinanong niya ako kung ano ang aking saloobin sa lahat ng aking nalaman tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Nung mga oras na iyon ay nagsinungaling ako kay Eman. Hindi ko po sinabi sa kanya na bigla akong nagdalawang isip sa pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko lang na nasa tabi niya ako at hindi ko siya iiwan. Mga ilang oras din kaming nag-usap ni Eman. Habang nag-uusap kami ay patuloy sa pag-alulong ang mga asong bundok. Mga alulong na naging parang panaghoy na nakakakilabot na bumabasag sa katahimikan ng gabing iyon. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak sa aming bubungan at kasabay nito ang matapang na boses ng wakwak na paikot-ikot na parabang gustong pumasok sa bubong ng bahay. Lumabas na sa kanilang silid ang nanay at tatay ni Eman at tinawag na rin nila kami. Sumenyas ang tatay ni Eman na huwag kaming maingay habang nakatingala sila sa bubungan. Nakahanda na rin ang buntot pagi at bagakay sa tabi ng mga magulang ni Eman. Wala namang magawa ang aswang na nasa bubungan. Kahit na paikot-ikot ito ay hindi naman ito magawang makapasok sa bahay nila Eman. Matindi ang naging nervyos ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Para bang napakatagal mag-umaga upang makaalis na kami sa lugar na iyon. Nakahinga lang kami ng maluwag nang wala na kaming naririnig pang mga pagaspas ng malalaking pakpak doon sa bubungan at tumigil na rin ang mga alulong ng asong bundok. Hinintay na lang namin na sumikat po ang araw, Kuya Bari, at nakahanda na kaming umalis ni Eman upang bumalik ng Davao. Kahit na anong pangungumbinsi ni Eman na sumama na sa amin ang kanyang mga magulang, ay nabigo siya. Natatakot kasi si Eman sa kaligtasan ng mga ito, lalo na at markado na siya ng mga aswang upang bumalik sa kanilang lahi. Inihatid kami ng magulang ni Eman hanggang sa pantalan upang masiguro ang aming kaligtasan. Ramdam na ramdam ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari, ang labis na kalungkutan at takot ni Eman sa mga naiwan niyang magulang. Ni hindi na nga nito nilingon ang kanyang mga magulang nang umalis na ang bangka na aming sinasakyan dahil sa labis na kalungkutan niya. Nang sumapit na kami sa kabilang isla ay nagulat ako sa sinabi ni Eman. Nagbago ang kanyang isip at babalikan niya raw ang kanyang mga magulang. Hintayin ko daw siya doon sa pantalan at babalik siya kaagad. Wala na akong nagawa upang pigilan pa siya, Kuya Bari. Ngunit halos 6 na oras na ako sa pantalan ay walang Eman na dumating. Sumapit na ang gabi, wala pa rin siya. Wala naman akong magawa at natatakot na rin akong bumalik pa sa kabilang isla. Opo, Kuya Bari, simula ng araw na bumalik si Eman sa kanila
ay hindi na kami muling nagkita pa. Maraming katanungan ang gumulo sa aking isipan magpasa hanggang ngayon. Isang bangungot ang naging pag-iibigan namin ni Eman at hinding-hindi ko po ito malilimutan dahil mahal na mahal ko ang isang taong markado pala ng mga aswang. Lumipas ang ilang linggo. Napansin kong may pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi ko inaakala na sa aking pagbabalik ay may natuklasan akong bagong bagay. Buntis ako, Kuya Bari, at walang iba kung hindi si Eman ang ama. Gustuhin ko mang bumalik sa isla na iyon ay hindi ko na po magawa dahil sa takot para sa aming magiging anak. Pinag-isipan kong mabuti kung babalik ba ako doon o hindi na. Ngunit naghari pa rin sa akin ang desisyon na wag nang bumalik pa at alagaan na lamang ang iluluwal kong sanggol. Ilang buwan pa ang lumipas. Talagang wala na akong nabalitaan pa tungkol kay Eman. Nalaman din ng aking ina ang lihim naming pag-iibigan ni Eman. Maging siya ay nagulat din noong ikwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Magmula din noon, Kuya Bari, nagbago ang aking ina at inayos niya ang kanyang buhay. Tinulungan niya ako kasama ang mga naiwan kong kapatid hanggang sa makapanganak na nga ako. Isang malusog na batang lalaki po ang aking iniluwal at pinangalanan ko itong Eman Jr. Ngunit sa kabila ng kasiyahan dahil sa aking bagong anak ay nalulungkot pa rin po ako at natatakot para sa kanya. Laging bumabagabag sa aking isipan na hindi kaya may lahing aswang din ang aking anak. Alam kong may dugo na galing kay Eman ang nananalaytay sa kanyang sistema at hindi ko maitatanggi na may lahi din itong aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, isinawalang bahala ko na lamang ang bagay na iyon at ipinagpatuloy ko ang pagpapalaki sa kanya kasama ang ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at alam kong tutulungan niya ako sa pagpapalaki ng aking bagong anak. Magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga malilimutan si Eman, Kuya Bari. Hindi ko maaaring kalimutan ang pinakamamahal kong tao na nagbigay sa akin ng ligaya at pag-asa sa mundo kahit pa siya ay markado pa ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapili nyo ring basahin ito sa mga susunod na araw. God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Nerissa. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Suzette. Ang kwentong ito ay tungkol sa naging karanasan namin ng aking apo na tawagin na lang po ninyo sa pangalang Michael. Nang mga panahong nangyari ang karanasan naming dalawa ay nasa edad na 3 taong gulang ang aking apo. Nagtatrabaho sa abroad ang aking anak na ina nito at ang ama naman niya ay hindi ko na alam kung saan naroroon dahil hiniwalayan nito ang aking anak nang malamang ipinagbubuntis ang aking apong si Michael. Kaming dalawa lamang ang magkasama sa aming bahay. Sakitin ang aking apo, kung kaya todo bantay at alaga ako sa kanya. Minsan pa nga kapag sinusumpong ito ng pagiging sakitin niya
ay halos hindi na ako makatulog dahil sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanya. Hindi lamang kasi kalusugan niya ang binabantayan ko, subalit pati na rin ang mga pagpaparanas ng aswang sa amin. Makailang beses na kaming napaparanasan ng mga nilalang na ito, lalo na kung may dinaramdam ang apo ko. Ngunit may isang pangyayaring hindi ko malilimutan dahil patungkol sa aswang. Bago na ipaayos ang aming bahay, may medyo kalakihang butas noon ang aming pinto. Madalas akong makaramdam ng halong takot at kaba sa tuwing nagkakasakit ang aking apo dahil kapag ganoon ay madalas siyang may itinuturo dito sa butas na ito. Noong una ay hindi ko naman alam kung bakit o ano ang dahilan kung bakit siya nagtututuro doon, ngunit kalaunan ay nalaman ko rin. Isang gabi noon, mahimbing na natutulog ang aking apo. Nang mga panahong iyon ay sinusumpong siya ng kanyang sakit. Nakaupo ako noon sa tabi niya, subalit nang mapatingin ako sa aming pinto ay nakita kong hindi natatakpan ang butas doon. Dahil doon ay napatayo ako at tinungo ang aming pinto. Naghanap rin ako ng bagay na maaari kong gamitin upang ipantakip sa nasabing butas. Nang matapos kong takpan ang butas gamit ang basahang nakita ko, ay naupo ulit ako sa tabi ng aking apo. Hindi ko napigilan ang aking sarili at nakaramdam ako ng antok. Maya-maya pa, hindi ko na talaga kaya at nagpasya akong umidlip kahit na sandali lamang. Sumasakit na rin kasi ang ulo ko ng mga sandaling iyon dahil sa kaantukan. Hindi ko namalayan na nahimbing ako sa aking pagkakatulog. Hindi ko naramdamang nagising pala ng gabing iyon si Michael. Naalipungatan ako nang makaramdam ako ng tila may yumuyugyug sa aking katawan. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko ang aking apo na nakangisi sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kinabahan ako dahil sa ngisi niyang iyon. Dali-dali akong napabangon noon at sinundan kung saan nakaturo ang daliri nito. Napagtanto kong sa butas pala ng aming pinto nakaturo si Michael. Ilang sandali pa ay nagwika ito. "Lola, may mumu roon," wika nito. Napatingin muli ako sa butas ng aming pinto at noon ko lang ding napagtantong wala na pala ang basahang ipinantakip ko doon. Dali-dali naman akong napatayo at tinungo ang pinto. Hinanap ko ang basahang ginamit ko at nakita kong nahulog pala ito. Tinanong ko pa nga ang aking apo kung kinuha ba niya iyon, ngunit napailing siya. Napabuntong hininga na lamang ako dahil doon. Makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan kong sumilip ulit roon. Nang nakasilip na ako ay labis ang aking pagtataka dahil kasi sa liwanag na nagmumula sa buwan ay may nakita akong anino na tila gumagalaw. Noong una, hindi naman ako nag-iisip na maaaring may kakaibang bagay na pala sa labas. Nang may marinig akong mahinang paghuni ng tiktik, ay doon na ako kinutuban.
Napaatras ako ng mga sandaling iyon at lumapit sa aking apo. Lola, sabi ko na sa iyo may mumu. Wika ng aking apo. Sinenyasan ko naman siyang wag na munang mag-ingay. Napatango naman siya sa sinabi ko. Ilang minuto ang nakalipas. Muli na naman akong nakarinig ng mahinang paghuni. Niyakap ko ulit ang aking apo habang sinesenyasan na wag maingay. Walang ano-ano ay bigla na lang gumalaw ang aming pinto. Yung tipong may sumusubok na buksan ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mabuti na nga lang at mahigpit ang pagkakatali ko doon. Tumagal din ng ilang sandali ang tinagal ng pagsubok na buksan ng aming pinto. Ang alam ko lang noon ay may aswang sa labas ng aming bahay at malamang siya ang may gawa ng mga bagay na iyon. Hindi naman kami umalis ng aking apo sa aming mga pwesto. Matapos ang ilang sandali ay bigla na lang tumahimik ang paligid. Hindi na rin gumagalaw ang aming pinto. Dahil doon ay naisip kong baka umalis na ang aswang. Ang hindi ko lang alam ng mga sandaling iyon ay nagbabantay lang pala siya sa labas ng aming bahay. Nagmamatsyag sa mga ingay ng aming mga galaw. Iyon na nga po, Kuya Bari. Dahil tahimik na ang paligid ay sinabihan ko ang aking apo na tatakpan ko lamang ang butas. Napatango naman ito kung kaya naglakad na ako patungo sa aming pinto. Nang nasa harapan na ako ay kinuha ko ang basahan na nahulog sa aming sahig. Bago ko takpan ang butas ay muli pa akong sumilip. Halos mapaatras ako nang saktong pagsilip ko sa butas ay may mata ring sumilip sa akin. Nangatog ang aking tuhod ng mga sandaling iyon. Hindi kasi normal ang matang nakasilip sa akin. Namumula ito at animoy nakamulagat dahilan para makita ko ang bumabakat na ugat ng kanyang mga mata. Lola, ano pong nangyari? Mas lalo akong natakot nang magsalita ang aking apo. Dahil doon, kahit nanginginig man ang aking mga kamay, ay dali-dali kong tinakpan ang butas. Napatakbo rin ako sa aking apo at iiling-iling na sumagot sa kanya na walang nangyari. Muli ko itong sinenyasang tumahimik na kaagad nitong tinanguhan. Ayaw ko rin namang takutin ang aking apo, ngunit hindi ko rin kayang itago sa kanya ang takot at kabang nararamdaman ko. Nasa ganoong sitwasyon kaming dalawa nang biglang kumalabog ang aming bubungan. Wala na akong nagawa kung hindi ang kargahin ng aking apo. Nagsisimula na rin noon ang walang tigil na paghuni ng tiktik sa aming paligid. Napaisip pa nga ako na lumabas na lang kaya kami ng aming bahay at humingi ng tulong sa mga kabahayang naroroon sa aming lugar. Kahit pa ilang metro ang tatakbuhin ko ay naglakas loob ako. Wala rin naman kasi akong magagawa kung sakaling
pasukin kami ng aswang. Kinuha ko na lamang ang buntot ng pagi at sinakluban ng tela ang aking apo. Napabuntong hininga pa ako at mabilis na tumakbo palabas sa aming bahay. Walang lingon-lingon kong tinungo ang daan patungo sa pinakamalapit naming kapitbahay. Mabuti na lang talaga dahil kahit wala akong dalang flashlight ng gabing iyon ay maliwanag ang daan dahil sa sinag ng buwan. Patuloy lang ako sa aking pagtakbo hanggang sa nagsalita ang aking apo. Hindi ko namalayan na nakasilip pala siya at nakikita niya ang nilalang na humahabol sa amin. Nagulat pa nga ako sa sinabi nito sa akin. Lola, may aso pong humahabol sa atin. Dahil doon, mas lalong binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Hindi ko rin alam noon kung saan ako kumuha ng lakas para makatakbo ng ganoong kabilis dahil ang tanging nasa isip ko noon ay ang makaligtas kami ng aking apo. Papalapit na kami sa bahay ng aming kapitbahay noon nang makita kong may mga tao ring papalapit sa amin. Dahil doon ay nakampante na ako lalo nang tuluyan na kaming nakalapit sa mga ito. Nagtanong pa nga sila kung ano ang nangyayari sa amin. Kung kaya ikinuwento ko sa kanila na inaaswang kami sa aming bahay. Nabanggit ko rin na hinahabol kami ng malaking aso. Ngunit laking pagtataka ko nang paglingon ko ay wala na akong nakitang sumusunod sa amin. Tinanong ko naman ang aking apo kung nakita ba niya kung saan pumunta ang malaking aso, ngunit napailing siya. Dahil doon ay nagpasya naman ang mga tao sa aming lugar na maglibot-libot upang hanapin ang nasabing malaking aso. Tinanong kami ng mga ibang naiwan kasama namin kung may sakit nga ba ang aking apo kaya inaaswang kami. Napatango naman ako bilang tugon sa kanila. Ayon pa sa isang kapitbahay ay natural lamang iyon lalo na kung may sakit ang isang bata. Mabuti na lang at hindi kayo naabutan nito. Wika pa ng isa sa kanila. Iyon rin ang sinabi at ipinagpapasalamat ko. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na ang mga taong naghahanap sa malaking aso. Wala daw silang nakita kung kaya marahil ay nakalayo na ito. Dahil doon ay nagpahatid kami sa aming bahay. Nang gabing iyon, binantayan kami ng aming mga kapitbahay. Malaki naman ang aking pasasalamat sa mga ito. Nang mga sumunod na araw, muli kaming pinaranasan, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na kami umalis ng aming bahay. Ayaw ko na kasing makaabala kung kaya tinapangan ko na ang aking sarili para sa aking apo. Sinunod ko rin ang mga itinuro sa akin ng aking mga magulang noon patungkol sa aswang. Alam kong matanda na ako pero hindi pa rin mawala sa akin ang matakot lalo na kung buhay ng aking apo ang pinag-uusapan. Hindi na rin naman naulit pa ang karanasang iyon. Pinaparanasan man kami sa tuwing nagkakasakit ang aking apo pero hindi na tulad na nangyaring iyon. Ipinaayos ko na rin kasi ang aming sirang pinto kung kaya kahit papaano ay nabawasan na rin ang pag-alala ko na mapasok kami ng aswang
na dumadalaw sa aking apo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa at pagsalaysay ng aking kwento. Gumagalang, Suzette. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.